Summer noong 1971, ilang college students sa Palo Alto, California ang inaresto sa kanilang mga bahay ng local police. Ang kaso, armed robbery at burglary. Penal Codes 211 at 459. Pero eto ang twist. Wala sa mga ito ang dati nang nakapag-commit ng kahit anong krimen. Bagamat hindi na bago ang college students na nahuhuli, medyo kakaiba ang nangyayari. Bakit? Una, parang alam na nila na mangyayari ito. At pangalawa, mayroong nagfi-film ng buong eksena. Kung titignan mo, pwedeng mukhang totoo ang nangyayari. Pero may kakaibang vibe, parang scripted. Ang mga criminals ba ay mas hardened kaysa sa records nila? Hindi alam ng mga dumadaan na lahat ng inarestong ito ay binabayaran. At hindi sila binabayaran ng organized crime group, kundi ng university. Ito pala ang simula ng isa sa pinaka-controversial at sikat na psychological studies sa kasaysayan. Ang mismong nag-organize nito napilitan na itigil ang experiment dahil lumubha ito ng sobra sa inaasahan. Ngayon, pag-uusapan natin ang Stanford Prison Experiment. Sa dulo ng video, bibigyan ko ito ng rating. Tingnan natin kung ano ang masasabi nyo. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang mastermind ng experiment na ito ay si Philip George Zimbardo. Pinanganak siya noong March 23, 1933 sa New York State, United States. Bata pa lang siya, naranasan na niya ang diskriminasyon dahil sa pagiging Italian-American. Madalas pa nga siyang mapagkamalan na galing sa ibang lahi. Pero ang mga ganitong experiences ang nagtulak kay Zimbardo para ma-develop ang interest niya sa psychology. Noong early 1950s, nag-aral siya sa Brooklyn College at nagtapos ng BA na may 3 majors, Psychology, Sociology at Anthropology. After a year, kumuha siya ng MA at noong 1959, natapos niya ang PhD niya sa Yale University, parehong sa field ng psychology. Sandaling nanatili si Zimbardo sa Yale bilang guro mula 1959 hanggang 1960. Noong 1962, nagpakasal siya kay Rose Abelnauer at nagkaroon sila ng anak. Pero umalis siya sa Yale nang inalok siya ng trabaho bilang professor sa New York University. Dito siya nanatili hanggang 1967. Pagkatapos, lumipat siya sa Columbia University pero panandalian lang ito dahil noong 1968, naging bahagi siya ng Stanford University bilang faculty. 3 taon lang ang lumipas at nagkaroon na siya ng tenured position bilang Professor of Psychology. Sa parehong taon, naghiwalay sila ni Rose na isang respected academic din sa English literature. Ang experiment na naglagay ng pangalan ni Zimbardo sa kasaysayan ay tungkol sa US prison system. Gusto niyang maintindihan kung bakit nagkakaroon ng matinding galit sa pagitan ng mga bilanggo at ng mga guards. Ang tanong niya, dahil ba sa nature ng mga tao ang problemang ito? O baka naman dahil sa mismong sistema? Parang chicken and egg situation, di ba? Kapag lumabag ang isang bilanggo sa rules, humihigpit ang patakaran na nagiging dahilan para mas marami pang lumabag. Hanggang ngayon, mataas pa rin ang recidivism rates, yung mga dating bilanggo na bumabalik ulit sa kulungan. Ang pagiging bilanggo ay nagdudulot ng isolation mula sa lipunan. At hindi lang ito nangyayari sa US. Ganito rin sa maraming bansa, kabilang ang UK. Pero paano kung maalis ang hatred na ito? Kaya naisip ni Zimbardo na gumawa ng experiment gamit ang random na grupo ng tao. Walang natural na bias bilang prisoners o guards. Nakakuha siya ng funding mula sa US Navy para sa experiment. Gusto ng Navy maintindihan ang antisocial behavior at ang conflict sa pagitan ng military guards at prisoners. Gamit ang university students bilang participants, pinapirma niya sila para maglaro ng roles na guards at prisoners. Ang bayad, $15 kada araw. Si Zimbardo mismo ang head ng research team. Noong 1997, sa isang interview sa Stanford University News, sinabi niya, "Naisip ko, kasama ang research associates ko na sina Craig, Curtis at Carlo.
Ano ang mangyayari kung pagsasamahin namin ang mga prosesong ito? May mga subject na gagawing dehumanized at may iba na mag-feel na powerless sa parehong experimental setting. Para makahanap ng participants, naglagay siya ng ad sa Help Wanted section ng Palo Alto Times. Male college students needed for a psychological study of prison life. $15 per day for 1 to 2 weeks beginning August 14th. Para sa mga interesadong sumali, sinabi sa ad na ang karagdagang impormasyon at application ay makukuha sa Room 248, Jordan Hall, Stanford University. May 75 na lalaki ang tumugon sa ad. Pagkatapos ng interviews at screening para tanggalin ang mga may criminal record, mental health condition o anumang medical issues, 24 mula sa 75 ang napili. Karamihan sa kanila ay white, middle class at walang health, aggression o legal issues. Para masigurong scientific ang results, random na pinili kung sino ang magiging prisoner at guard. Sa bawat grupo, mayroong 9 na participants at 3 substitutes. Ang mga prisoners ay sinabihan na hindi sila makakaranas ng physical abuse, pero mawawala ang kanilang civil liberties sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Wala nang ibang detalyeng binigay maliban na tatawagan sila at kailangan silang nasa bahay nila sa isang takdang linggo para magsimula ang experiment. Ang guards naman ay binigyan ng mas maraming gidain bago magsimula ang experiment. Sa araw bago ang study, binigyan sila ng uniforms at kagamitan. Isang generic law enforcement inspired uniform, mirrored glasses para hindi makapag-eye contact ang prisoners at wooden batons. Sa orientation day, ipinakilala sa kanila si Zimbardo, nagaganap bilang superintendent at isang undergraduate research assistant na magiging warden. Ang task nila ay panatilihin ang kaayusan para gumana ng maayos ang prison. Pero hindi sinabi kung paano nila gagawin ito. Sinabihan sila na maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng escape attempts. Kailangan din nilang magsulat ng daily shift report sa activities ng guards at prisoners, pati na critical incident reports para sa mga kakakaibang pangyayari. Responsibilidad din nila ang pagbibigay ng pagkain, pagpaplano ng trabaho at recreational activities ng prisoners. Akala ng guards na ang focus ng experiment ay kung paano aakto ang prisoners, pero sa totoo lang, interesado rin si Zimbardo at ang team niya sa magiging behavior ng guards. Deliberately vague ang instructions sa kanila para mas makita ang natural nilang reaksyon. Para mas ma-immerse ang guards sa roles nila, tumulong pa sila sa paggawa ng prison bago ang study. Nang napili na ang mga participants, kailangan nilang gumawa ng lugar para sa roles ng guards at prisoners. Pumayag ang Stanford University na gamitin ang isang bahagi ng basement ng psychology department sa Jordan Hall. Ang 35-foot-long area ay halos perfect dahil detached ito sa outside world. Ang dating mga opisina ay ginawang 3 selda na kasya ang tig-3 tao bawat isa. Ang laki ng bawat selda, 6 by 9 feet, medyo masikip. Ang bawat prisoner ay may cot, pillow, blanket at mattress. Iyon lang. Walang daylight, walang orasan. Design talaga para mawala ang sense of time ng prisoners. Halos 24 hours kada araw silang nakakulong sa lugar na ito. May intercom sa bawat selda para marinig ng experimenters ang usapan nila at magbigay ng public announcements. May closet na ginawang solitary confinement na kasing laki lang ng 2 by 2 by 7 feet, halos parang kabaong sa sikip. Ang former hallway ng opisina ay ginawang yard para sa prison. May fabricated walls na nagsisilbing entrance at observation area. Kapag kailangan gumamit ng banyo, blindfolded ang prisoners para mas lalong madisorient. Ang accommodations naman ng guards ay sobrang opposite. May lugar sila para magpalit ng damit, maluwag at may sapat na oras para makapagpahinga. At dito, nagsisimula ang experiment. Sunday, ika-15 ng Agosto. Isang police car mula Palo Alto ang huminto sa harap ng isang bahay. Isang binata ang pinalabas, hinalughog, pinusasan, binasahan ng karapatan at sinakay sa likod ng sasakyan. Napahinto ang mga tao sa paligid para masaksihan ang nangyayari.
Pero hindi lang ito ang eksena sa araw na iyon. Ganito rin ang nangyari sa 8 iba pang tao. Ang 9 na lalaki ay dinala sa police station kung saan sila nag-fingerprint. Kinuha ang kanilang impormasyon, binuksan ang police file para sa kanila at ikinulong sa isang holding cell. Typical na proseso para sa isang taong pinaghihinalaang kriminal. Pagkatapos ng ilang sandali, piniringan ang bawat isa sa kanila, sinakay sa sasakyan at dinala sa Stanford Mock Prison. Pagdating nila sa prison, bawat isa ay hinubaran, binugahan ng deodorant bilang kapalit ng delousing spray at pinalakad na nakahubad sa yard ng ilang oras bago bigyan ng uniform pang bilanggo. Kinuhaan din sila ng mugshot at binigyan ng identification number. Pagkatapos, ipinakita sa kanila ang kanilang magiging selda. Ikinulong na sila at sinabihan na manatiling tahimik. Nang lahat ay nakapwesto na sa kanilang bagong tahanan, sa loob ng 2 linggo, dumating ang warden. Nagpakilala ito at binasa ang mga patakaran ng prison na ginawa ng mga guards isang araw bago magsimula ang eksperimento. Ang prison rules at ID number nila ay kailangang kabisaduhin dahil ito ay itatanong sa kanila 3 beses kada araw. Isa para sa bawat shift ng guard. Mula noon, kilala lang sila sa kanilang numero. Ang prosesong ito ay ginawa upang tanggalin ang personal na pagkakakilanlan ng bawat bilanggo. Araw-araw, may nakaschedule na oras para magtrabaho ang mga bilanggo kung saan kikita sila ng $15 kada araw. Pinapayagan din silang mag-exercise at magkabisita ng 2 beses sa isang linggo. Pero habang tumatagal, ang mga patakarang ito ay magbabago at magiging mas mahigpit. Ang data sa eksperimento ay kinokolekta ng team ni Zimbardo gamit ang iba't ibang paraan, tulad ng rating scales para sa parehong guards at prisoners. Bago magsimula ang eksperimento, sumailalim ang lahat ng participants sa personality tests gamit ang papel at lapis. Balik tayo sa unang araw. Pagkatapos ng interaction sa warden at pagkakabisado ng mga patakaran, iniwan ang mga bilanggo sa kanilang mga selda upang magsettle para sa gabi. Pero hindi magiging tahimik ang gabing iyon dahil ang unang bilang ay gagawin. 2:30 ng madaling araw, biglang ginising ang mga bilanggo ng mga guards. At syempre, hindi ito ikinatuwa ng mga bilanggo. Sa puntong iyon, sinusubukan pa rin nilang ipakita ang kanilang pagiging independente. Kaya hindi nila sineryoso ang unang bilang. May mga tumangging lumabas ng selda, pinunit ang kanilang ID tags, tinanggal ang kanilang stocking caps at ininsulto ang mga guards. Nagbarricade pa ng selda gamit ang kanilang mga kama ang mga bilanggo. Frustrated ang morning guards dahil sa rebellion ng mga bilanggo. Tinawagan nila ang mga reserve guards sa bahay at pinilit ang night personnel na magstay. Sa isang nakakagulat na desisyon, gumamit ang mga guards ng fire extinguisher sa mga selda para patigilin ang rebellion. Hindi lang yon, inalis nila ang lahat ng damit ng mga bilanggo, kinuha ang kanilang mga matres at ang mga leader ng rebellion ay pinakulong sa The Hole. Natapos ang rebellion, pero may problema ang mga guards. Paano nila ma-manage ang mga bilanggo kung hindi sila laging naroon? May nagsuggest na gumamit ng psychological methods. Sa loob ng 36 hours mula nang magsimula ang eksperimento, napilitan si Zimbardo na pakawalan ng isang bilanggo dahil nagpakita ito ng sintomas ng mental breakdown. Bago siya pinalaya, inalay sa kanya na maging informant kapalit ng mas maayos na kondisyon. Pero tumanggi ito, kaya napalaya na siya. Ginamit din ng mga guards ang isang selda bilang privilege cell. 3 bilanggo na hindi gaanong kasali sa rebellion ang binigyan ng espesyal na trato. Ibinalik ang kanilang uniform, kama at pinayagang maghugas at magsipilyo, samantalang ang iba ay hindi. Binigyan din sila ng espesyal na pagkain habang pinapanood ng iba. Ginawa ito para masira ang pagkakaisa ng mga bilanggo. Pagkatapos ng kalahating araw, ibinalik ang 3 privileged prisoners sa general population. Pero ito ay nagdulot ng duda sa iba. Sila ba'y informant? Hindi na rin pinapayagan ang mga bilanggo na gumamit ng banyo pagkatapos ng lights out. Imbes, binigyan sila ng balde para doon magbawas.
Sa ikatlong araw, Martes, pinayagan ang pagbisita ng mga kaibigan at pamilya para maiwasan ang reklamo, nilinis, inahit at pinakain ang mga bilanggo pati na rin ang kanilang mga selda. Ang mga bisita ay kailangang magparehistro, maghintay ng 30 minutes at sinabihan na hanggang 2 tao lang ang pwedeng bumisita bawat bilanggo. Ang oras ng pagbisita ay pinaikli sa 10 minutes at binantayan ng isang guard. Nang muling magsimula ang eksperimento, naging mas malupit ang mga guards. Pinagkaitan ang mga bilanggo ng access sa banyo at pinilit silang mag-push-ups ng ilang oras. Ang roll call na dating tumatagal ng 10 minutes ay umabot na ng ilang oras. Miyerkules, nag-imbita si Zimbardo ng Catholic priest upang suriin ang sitwasyon. Ang pari ay kinausap ang bawat bilanggo. Kalahati sa kanila ang nagpakilala gamit ang kanilang ID number, imbes na pangalan. Tinanong niya ang bawat isa, ano ang ginagawa mo para makalabas dito? At ipinaalala na ang tanging paraan ay ang kumuha ng abogado. Tumangging makipag-usap si Prisoner 819 at humiling ng doktor. Nang makumbinsi siyang kausapin ng pari at superintendent, tinanggal ang kanyang leg chains at binigyan ng pagkain. Samantala, ang ibang bilanggo ay pinilit ng guards na isigaw, 819 is a bad prisoner, na nagdulot ng hysterical breakdown kay 819. Nang sinabihan si 819 na maaari na siyang umalis sa eksperimento, tumanggi ito at nagsabing gusto niyang bumalik upang patunayan na hindi siya masama. Dahil dito, si Zimbardo ay nag-break character bilang superintendent at ipinaalala kay 819 na ito ay isang eksperimento lamang. Ginamit na ng mga guards ang paglalagay ng mga bag sa ulo ng mga bilanggo bilang parusa. Pag-alis ni Prisoner 819, pinalitan siya ni Prisoner 416, isang standby participant. Sa ikalimang araw, nagkaroon ng parole hearing. Ang mga bilanggo ay nakagapos, may bag sa ulo, at pinapasok sa isang board na binubuo ng mga taong hindi nila kilala. Tinanong sila kung handa nilang isuko ang perang kinita para sa parol. Lahat sila ay pumayag, kahit ang perang iyon ang dahilan ng kanilang pagsali. Sa halip na tumigil at umalis, sumunod sila ng walang tanong. Napansin ni Zimbardo na ang mga guards ay nahati sa tatlo. Ang good guys na simpatetiko, ang tough but fair na sumusunod sa patakaran, at ang sadistang nagpapahirap ng walang dahilan. Sa puntong ito, lubos nang naapektuhan ang mga bilanggo. Hindi na sila nagkakaisa at naging tahimik na. Si Prisoner 416 bilang protesta, nag-hunger strike. Sinubukan siyang pilitin ng mga guards na kumain pero nabigo sila. Ginamit ng guards ang iba pang bilanggo laban kay 416. Sinasabing paparusahan silang lahat kung hindi siya kakain. Lalong sumama ang loob ng mga bilanggo kay 416. Sinisigawan siya at tinawag na pabigat. Si 416 ay ikinulong sa solitary confinement ng 3 oras. Kahit ang limitasyon ay dapat 1 oras lang. Pinilit pa ng sadistang headguard si John Wayne na pumili ang mga bilanggo. Ilabas si 416 kapalit ng kanilang mga kumot o manatili siyang nakakulong magdamag. Pinili nilang panatilihin ang mga kumot. Sa gabing iyon, ang mga magulang ng ilang bilanggo ay humiling kay Zimbardo na kumuha ng abogado para maialis ang kanilang mga anak. Dumating ang abogado para makapanayam ang mga bilanggo. Sa parehong gabi, si Christina Maslach, isang bagong PhD graduate at malapit kay Zimbardo, bumisita sa kulungan. Nagulat siya sa kalagayan ng mga bilanggo at kinuwestiyon ang moralidad ng eksperimento. Pinuna ni Maslach si Zimbardo sa pagiging superintendent na nagdulot ng kanyang pagkawala ng empatiya. Dahil dito, napagpasyahan na tapusin ang eksperimento sa ika-6 na araw, Biyernes, August 20, mas maaga ng higit sa 1 linggo sa orihinal na plano. Sa huling araw, nagsagawa ng debriefing para sa mga guards at bilanggo. Muling nagkita ang lahat, kasama ang mga naunang pinalaya, para mailabas ang kanilang saloobin at magkaroon ng moral reconciliation. Ang bawat isa ay binigyan din ng questionnaire upang suriin ang kanilang karanasan. Kahit natapos ng maaga ang eksperimento,
Natanggap pa rin ng bawat participant ang buong $210 na bayad. Pagkalipas ng isang linggo, inimbitahan silang bumalik sa universidad para magbahagi ng kanilang opinyon at emosyon. Sa pag-aaral, ipinakita ni Zimbardo na hindi ang personalidad ng mga kalahok ang nagdikta sa kanilang asal, kundi ang sistemang kinabibilangan nila. Sa eksperimento, normal na mga tao ang binigyan lang ng papel bilang bilanggo o bilang guard na humubog sa kanilang kilos. Parehong layunin ng mga kalahok, kumita ng dagdag na pera sa loob ng 2 linggo. Para kay Zimbardo, ang eksperimento ay patunay na ang kapaligiran ang humuhubog sa kilos ng tao. Inihambing niya ito sa pag-aaral ni Milgram, kung saan ang autoridad ng isang siyentipiko ay nag-udyok sa mga kalahok na magbigay ng tila nakamamatay na electric shock. Inamin ni Zimbardo na may epekto rin ang personalidad, tulad ng antas ng pagre-rebelde ng mga bilanggo at kalupitan ng ilang guards. Gayunpaman, binatikos ang eksperimento dahil sa panganib ng psychological damage. Pinatindi pa ito ng encouragement ng warden na maging mas malupit ang guards. Ang pag-anunsyo ng eksperimento ay nagdulot din ng selection bias. Noong 2002, muling isinagawa ito ng BBC ngunit nagkaroon ng ibang resulta. Hindi naging malupit ang guards at nagkaroon ng pagkakaisa sa mga bilanggo na nauwi pa sa isang tangkang breakout. Sa kabila ng kontrobersya, iniulat na walang pangmatagalang epekto sa mga kalahok. Si Zimbardo, na buhay pa rin ngayon, ay patuloy na nagsusulat at naglathala ng sikat na mga libro tulad ng The Lucifer Effect. Sa ethical scale na 1, okay lang, hanggang 9, pure evil, bibigyan ko ang eksperimento ng 6 dahil sa questionabling resulta at hirap na dinanas ng mga kalahok kahit walang naitalang pangmatagalang epekto. Maraming salamat sa inyong panunood ng video na ito.